Welcome to our daily Bible verse ministry. Today's Bible verse taken from the book of Numbers 11:1 and 2. Now the people became like those who complain of adversity in the ears of the Lord. And the Lord heard them, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them, and consumed some at the outskirts of the camp. The people then cried out to Moses, and Moses prayed to the Lord, and the fire died out. And in Tagalog, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nang marinig ito ng Panginoon, naggalit siya at nagpadala siya ng apoy na sumunog sa ilang dulong bahagi ng kampo. Dahil dito, humingi ng tulong ang mga Israelita kay Moises at nanalangin si Moises sa Panginoon at namatay ang apoy. Today's Bible verse here in Numbers chapter 11 verse 1 and 2. Our God, the Almighty God, is reminding us that we should not complain for any hardship that we encounter in this life. As here, the Lord anger falls on the people of Israelite because they always complain. In this life, we have a tendency to face hardship, but we must not complain. We must always trust the Lord. Patuloy tayong manampalataya sa Panginoon kahit sa kahirapan na ating hinaharap. Matuto tayong maging kampante sa lahat ng bagay. Huwag tayong mag-complain na mag-complain. Sabi nga sa atin ng Panginoon, tayo po dapat ay maging tapat lang sa Kanya at lahat ng bagay ay pagkakalob niya sa atin. Kaya huwag nating ihayaan pang magalit ang Panginoon. Huwag nating hintayin magalit ang Panginoon. Ibuhos sa atin ng Diyos ang Kanyang galit. Katulad ng ginawa niya, nagpaulan siya ng apoy at nasunog ang bahagi doon sa kampo kung saan nagkakamp ang mga Israelita. Kaya po mga kapatid, tayo pong lahat maging kontento sa lahat ng bagay. Katulad ng sinabi sa atin ni Pablo, be content on everything. We must not complain. In this life, sometimes this life under the sun is unfair. Sometimes this life under the sun is uncomfortable. But always remember, ang Panginoon ay lagi nasa tabi natin. Ang Kanyang pangako, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan kailanman. Kaya po, huwag tayo mag-complain. Nang sa ganon, hindi magalit ang Diyos sa atin. At ang Panginoon Diyos ay tunay na mapagmahal sa atin. Patuloy lang tayo magsikap, patuloy tayong magtiwala, patuloy po tayo umasa at sumunod sa mga salita ng Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat muli. Mamaya pong gabi, samahan niyo po ako sa pag-aaral natin. Manood po kayo sa ating pong live stream online Bible study alas 6 po ng gabi. Salamat po.